Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa Garden of Koyakoy. Magbibigay tayo ng update dito sa ating farm na sinimulan noong July 2022. At kung bibilangin natin yung mga nakalipas na taon, ito ay 2 taon at 3 buwan. Tingnan natin kung ano na ang development ng ating farm. Madalas naman tayo nagbibigay ng update, pero sa nakalipas na 2 buwan, ngayon naman ulit tayo magbibigay ng progress report at saka video para makita ninyo kung ano yung development sa aking upland farm. Yan, tingnan ninyo, nagsisimula ng lumago yung aking mga long-term crops. Meron dito mga kalamansi, may kakao, lansones, papaya, mga nyog. So basically, yung plano ko dito ay pagmatagalan na talaga, kasi nagsimula ako sa pagtatanim ng mga gulay tulad ng kalabasa, ampalaya, sili, talong, at iba pa. Mahilig tayo magtanim ng mga gulay kaya sky is the limit tayo. Kung ano yung mga in-demand ng mga gulay tulad ng mga backbeat vegetables ay tinatanim natin. At may tuturing din natin itong mga cash crop. Kaya habang tayo naghihintay doon sa mga gulay, ay meron na rin tayong mga naitanim na mga pangmatagalan na mga halaman tulad itong mga fruit-bearing trees. Sapagkat pangmatagalan, siyempre, habang tumatagal, mas lalong dumadami ang ating produkto. Tulad nito, may mga rambutan, kalamansi, takunan ng nyog, may mga saging, may mga dalangkita, may iba pang mga fruit-bearing trees na masasabi natin pagdating ng panahon ay may dadagdag natin sa ating basket. At balang araw, papangalanan natin ang farm na ito na farm tray. Kung mayroong farm plate, ito naman sa aking farm ay farm tray. Mas malaki. Sabagat sa kataribang halaman ang matatagpuan natin dito. Mayroon akong kahalili dito na nananatiling aktibo sa pagmamantinin ng mga halaman, maging ang pagkontrol din sa mga damo. Kaya kinakailangan talaga mabalance, habang lumalago yung halaman, nami-maintain din yung paligid para hindi naman lalago ng husto yung mga damo at aagawan yung ating mga halaman ng mga nutrients sa lupa. Kinakailangan mabalance natin yan. Yung pag-aalaga ng halaman at pag-control ng mga damo. So ayan, kahit paunti-unti ay nakakapagtanim pa rin kami ng gulay, bilang parauso, tinatawag family consumption lang. So hindi na kailangan bilhin sa labas. Yan. May mga sitaw, talong, sili, at ngayon na medyo maliliit pa yung ating mga tanim ay siyempre, hindi natin maiwasan, mayroon pa rin ilan-ilan ng mga damo na tumutubo. At kinokontrol natin yan. At pakalipas ng ilang linggo, magbibigay ako ulit ng update tungkol sa kalagayan ng ating mga gulay. Na timely naman ngayong summer ay maganda naman ang tubo nito. Although, siyempre, kailangan nating agapan sa pagdidilig sapagkat mabilis na mag-evaporate yung tubig sa lupa. So, kailangan talaga ng sipag at syaga. Ang kagandahan naman, dahil ang gulay ay mabilis na mag-produce ng produkto, madaling magbunga. Kaya kung meron tayong mga pangangailangan sa araw-araw, sa pagkain, gulay, ay hindi na natin kailangan bilhin. Yan, ang aking kahalili na si Jonathan ay napakasipag. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya sa pag-aalaga ng mga halaman. Habang nakikita niya na lumalago yung mga halaman, ay mas lalo siyang ginaganahan, mas lalo siyang lumalakas. Ganyan talaga ang naturalesa ng mga magsasaka. Hindi tayo napapagod. Napapagod, pero kapag natulog, kinabukasan, malakas na naman, at masigla na naman, at kapag nakikita natin yung halaman, ay mas lalong sumisigla yung ating pakiramdam. So dito, sa parting to, ay may mga nyog na tanim, pero sabi ko, tamnan natin yung mga bakanting lupa para meron tayong mapipitas na gulay. Yan, medyo nagkakaroon ng sakit yung ating mga maliliit pang nyog, pero sinisimulan na natin na i-control yung mga peste na yan. Nakikita nyo medyo lumalapad na ng konti yung ating tanim na talong. Ito ay Fortuner F1.
ng east-west. Yan. So, mayroon tayong side crop na sitaw. Galante F1. Yan. East-west pa rin. Paborito natin itanim yung produkto ng east-west sapagkat subok na natin kung gaano kaganda yung quality ng mga bunga nito. Yan. Kahit sa may mga lupain dyan, nagtatanim, huwag ninyong isang tabi yung pagtatanim ng mga gulay sapagkat malaking tulong yan sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Yan. Papangalanan natin ang farm na ito na farm tray. Kung mayroong farm plate, ito naman sa aking farm ay farm tray. Mas malaki. Sapagkat isang kataribang halaman ang matatagpuan natin dito. Mayroon akong kahalili dito na nananatiling aktibo sa pagmamantinin ng mga halaman, maging ang pagkontrol din sa mga damo. Kaya kinakailangan talaga mabalance habang lumalago yung halaman, nami-maintain din yung paligid para hindi naman lalago ng gusto yung mga damo at aagawan yung ating mga halaman ng mga nutrients sa lupa. Kinakailangan mabalance natin yan. Yung pag-aalaga ng halaman at pagkontrol ng mga damo. Kaya yan, mga kaibigan, tuloy ang pag-aalaga natin ng mga halaman sapagkat meron tayong plano sa hinaharap, di ba? Kinakailangan talaga yung mga farmer ay long-term yung ating plano. Hindi pwedeng short-term lang kasi tumatanda tayo, humihina yung ating katawan, lumalaki yung ating pamilya, di ba? So, kinakailangan ma-secure natin yung ating kinabukasan ng mas malaking produksyon ng ating mga bunga ng ating mga halaman. Kinakailangan talaga hindi lang tayo nakatuon sa isang produkto, kinakailangan mayroon tayong multi-crop. At syempre, habang tumatagal, sabi ko nga kanina, habang tumatagal, mas lalong dumadami ang ating produkto para matugunan yung pangangailangan ng farm at pangangailangan ng ating pamilya. Kaya tuloy lang ang laban, mga farmers. Tuloy lang ang laban para sa magandang kinabukasan sapagkat kapag may itinanim, mayroong aanihin. God bless you all at pagpatuloy natin ang pagtugon sa pangangailangan ng ating bansa sa food security. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito si Kuya Akoy para sa Garden of Kuya Akoy. God bless po sa inyo lahat.